Bawat isa. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At napakarami natin natutunan throughout the week, no? Hindi lang nung Sunday, di ba? Monday, then Tuesday, no? Meron pa tayong Wednesday, Thursday, tuloy-tuloy eh, no? Nandito tayo sa church or nasa bahay. Maraming ginagawa ang Lord, no? Maraming tinuturo sa atin ng Panginoon sapagkat yung paglago, no? Nandoon eh. Di ba? Paangat ng paangat ang buhay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God, no? At tinalakay nga natin mga kapatid yung buhay ni Solomon last week. At marami tayong natutunan. Amen po? Marami tayong na-realize, no? Maraming reflection sa buhay natin na oo nga, no? Hindi dapat ako nagpapakampante sa buhay ko. Dapat araw-araw dumudulog ako, kumakapit ako sa biyaya ng Panginoon. Diba? Yan yung kinanta natin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. No? Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. No? Kaya yung title natin nun, Seek God's Grace to Finish Well. No? Para makumpleto mo yung task na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, lagi kang dumulog, umasa sa Kanyang sapat na biyaya. Amen. Sa araw-araw. Are we excited for the Word of God? Amen. Amen. Ang ating title, mga kapatid, A Man After God's Own Heart. No? Basahin natin. 1, 2, 3, go! A Man After God's Own Heart. Ayan. Narinig na ba natin yung bansag na ito, kataga na ito sa Bible? Amen. At tinutukoy ito, walang iba kundi si Haring David. No? Sino nakakakilala kay Haring David? No? One of the famous character in the Bible, di ba? Gayon din yung anak niya, si Solomon, yung tinalakay natin last week, no? So si Haring David, mga kapatid, siya yung pangalawang hari sa Israel. At napakarami din nating matututunan, no? Sa buhay ni Haring David. At siya yung binansagang a man after God's own heart. Ano ba ibig sabihin nun, no? Basahin nga natin sa 1 Samuel 13 verse 14, no? Yung sinasabi ng a man after God's own heart, no? Kasi ito yung dinescribe sa tao na talagang devoted. Everybody say devoted. Devoted. Ayan. Yung talagang malalim ang relasyon, malalim ang paglilingkod sa Diyos, no? Yan sa 1 Samuel 13 verse 14. Sabi dito sa King James, "But now thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee." No? So, ang binabanggit po dyan si David. No? Yung pinatutukuyan dyan na hindi magko-continue yung paghahari is si Saul, yung unang hari. No? Kasi si Saul, nireject niya ang Panginoon. No? Pero marami nung una hindi makamove on. No? Bakit si David? Ano lang yan shepherd boy. Diba? Shepherd boy, mga cast out yan, mga hindi yan pinapansin sa lipunan Diba? Mababaho, diba? Amoy kambing or amoy tupa, diba? Shepherd boy lang yan Tingnan mo sa chapter 16 verse 1. No? Ang sabi ni Propeta Samuel doon, sa 1 Samuel 10, verse 16 verse 1. "And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul?" Diba? Bakit kayo nalulungkot na tinanggal ko na si Saul? Seeing I have rejected him from reigning over Israel. Fill thine horn with oil and go. I will send thee to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Meron na pong pinapanggit mo doon. No? Pinapunta si Samuel kay Jesse. No? Pagpunta doon ni Samuel, hinarap niya yung kanyang makikisig na mga anak. No, yung mga warriors. Everybody say warriors. Yan, no? Tapos, tinignan isa-isa ni Samuel. Diba? Si Eliab, diba? Tinignan niya. Tingnan niya makikisig, ayos Diba? Talagang matipuno. No? Pero wala siyang nararamdaman na ito yung binigay ng Lord na magiging sunod na hari, no? Sabi niya kay Jesse, "Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ito lang ba talaga yung mga anak mo?" No? Bakit hindi kompleto to No? Sabi ni Jesse, oo nga pala, meron pa akong isa. Andun kasi siya sa pastulan, di ba? Sige, papatawag ko.
Ayun, si shepherd boy. Sino yon? Si David. No? At sa murang edad niya, mga kapatid, he was just a teenager, no, around 15 to 18 years old, di ba? Inanoint na siya Prophet Samuel. Kasi sabi ni Prophet Samuel, ang Diyos hindi nakatingin sa panlabas na appearance. Hindi nakatingin sa physical, no? Hindi nakatingin ng Diyos, but God looks at the heart. Amen. Amen. So, kaya David, he is a man after God's own heart. Bakit, no? Nakita natin si David talagang nagde-devotion siya, di ba? Umaawit siya sa Lord na talagang buong puso. Connected siya sa Panginoon, no? At he is a man talaga na gusto niya talagang ma-honor ang Panginoon, di ba? Everybody say, honor God. Honor God. Ayan, no? Yun yung series natin, honor God. At si David, ganun. He wants to reflect his life on God's values. Pinapahalagahan niya ang Diyos. Ang desire niya talaga is to seek God first, to seek the will of God. No, magawa ang ninanais ng Diyos. No? At nais talaga ni David na sa buhay niya ang Diyos ang hari, no? Maparangalan. So while David was not perfect, no? Hindi perfecto si Haring David. He was a prophet, he was a king, but he was not perfect. No? Meron din siyang mga struggles. Tatalakayin natin yan mamaya, no? Meron siyang mga mistakes. His heart was genuinely devoted to God. Talagang totoo yung puso ni David sa Panginoon. And he pursued a relationship with Him despite sa kanyang mga kapintasan. Amen? So, katulad din sa atin mga kapatid, tayo merong mga kapintasan. Yes. We are under construction. Inaayos tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya. Tayo ay naaayos. Amen? Amen. Hallelujah. At umaangat, paangat ng paangat. Amen. Paganda ng paganda, paayos ng paayos. Yun ang plano ng Diyos. Kaya, ganun din ang nangyari kay David. 2 Samuel, verse 5 to 10. No? Chapter 5, verse 10. Sa 2 Samuel. Sabi doon, therefore they sent the ark of God to Ekron. 2 Samuel 5:10. Sabi doon, mga kapatid, David went on, ibig sabihin, nagpatuloy, and grew great. Diba? Lumago. Naging dakila. And the Lord God of hosts was with him. Ang isang taong paangat ng paangat sa pananampalataya, paayos ng paayos ang kanyang pamumuhay, ibig sabihin, kasama niya ang Diyos. Amen? Sino dito naniniwala sinasamahan siya ng Lord? Taas kamay. Amen. Hallelujah. No? If you have that faith, if you receive and you believe that God is with you, kapatid, you will grow. Diba? Grew great. Talagang great yung naging katauhan ni Haring David, no? Kaya 5 aspects, key aspects, a man after God's own heart. Una, obedience and faithfulness. Everybody shout obedience. Everybody say faithfulness. Ayan, no? Yung mga susi na aspeto na dapat nating malaman, no? Na dapat nating unahin. Pinakauna, pagsunod, pagiging tapat sa Diyos. Pangalawa, no? Love for God. No? Yan yung mga susi na dapat lagi natin talagang inaalam, nire-reflect sa sarili natin. Pangatlo, repentance and forgiveness. Pang-apat, humility and service to God. No? Panglima, God-centeredness. Amen? So yung mga bagay nito, mga kapatid, napakahalaga nating maunawaan. Si David, he committed to God's word, no? And his unwavering faith, hindi natitinag yung kanyang pananampalataya, meron siyang character. Everybody say character. No, yung firm character. What is character? No, ang sa madaling salita, sa madaling sabi, ang character, ibig sabihin niyan, hindi natitinag. Ang isang tao may relasyon sa Diyos at firm yung kanyang character. No? Kahit dumaan niya ng matinding pagsubok, kung nakangiti yan na wala masyadong problema, pag dumating matinding problema, nakangiti pa rin yan. Amen. Yan ang karakter no? Dumaan ang Yolanda, nakatayo pa rin yan.
Di ba? Umulan, bumagyo, talagang sumasayaw ng papuri sa Panginoon. Yan si David. A man of character. Di ba? Walang pagbabago. Ibig sabihin, hindi natitinag. Unwavering faith, even in difficult circumstances. No? He is a man after God's own heart. No? Hallmarks of his character. No? And his love for God. Grabe. Napakalalim ng affection and devotion niya sa Panginoon. Isipin mo, no, talaga sa quiet time niya, tumutugtog siya ng harp, di ba? Kinanta niya, di ba, Psalm 23, di ba? He makes me lie down in green pastures, no? He leads me beside still waters. Even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. No? For thou art with me, for your rod and your staff, they comfort me. Amen? So, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Inaawit yan talaga ni David, no? Sa Panginoon. He is devoted to God. No? Ebidensya niyan, ang dami niyang nasulat doon sa Psalms. No? Sa mga awit. At sinabi niya pa doon sa Psalm 119, di ba? Your word is a lamp unto my feet and your a light unto my path. Amen? Talagang nagtitiwala siya sa Diyos. Mahal niya ang Diyos. Constant pursuit, consistent siya, matyaga siya. No? Pinakita niya talagang pag-ibig niya sa Diyos. At dumating sa punto ng buhay ni David, meron siyang willingness to acknowledge yung kanyang kasalanan. Amen? No one is better than David sa atin dito. He was a prophet, he was a king, he is devoted to God. Talagang committed siya sa Panginoon. Pero, hindi siya invincible. Amen? Minsan mga kapatid kasi, no, dapat ang tingin talaga natin sa Diyos. Amen. Minsan kasi, ang tingin natin sa mga pastor, sa mga leader, okay naman yun. Pero wag yun ang focus. Sa Diyos dapat. Bakit? Kasi tinatalaban din yan eh. Yes. Yes. At tulad ni David, di ba? Yes. Tinatalaban din yan eh. Ganon kaseryoso yung kasalanan. Sin is serious, buti na lang God is gracious. Amen. Amen? Napakamabigaya ng Diyos. Kaya naman, si David talagang mas natuto siya ng humility. Everybody say humility. Mas natuto siya ng serbisyo sa Diyos. No? Willing siya to serve. Meron o wala, tag-araw, tag-tuyot, tag-bagyo, magsiserve siya sa Lord. No? Hallelujah. And it meant great sacrifice. Napakalaking sakripisyo ni David sa kanyang serbisyo sa Panginoon. He showcases his humble heart. Kasi kapag talagang great sacrifice, meaning humble heart. Hallelujah. No? At sentro talaga niya ang Panginoon. No? Tulad ng kinanta natin, Jesus at the center of it all. Amen? Ang Panginoong Jesus, siya ang sentro. Siya ang focus. Ang glory ng Diyos. Ang purpose natin matupad. Center ang Panginoon. Amen. No? Hallelujah. Hindi yung own ambition or own agenda. No? It is a testament to His God-centeredness. In essence, being a man after God's own heart, about a heart that is deeply in tune, nakatono, naka-align, naka-inline, no? Striving for holiness. Sabi pa ni David, kung maalala niya, Lord, let not your Holy Spirit be departed, no, in my life. Huwag mong kunin, no? Kasi Lord, sa biyaya mo lamang, sa presensya mo lamang ako nakakapagpatagumpay talaga. Walang iba, hindi ko kaya kung wala ka, Panginoon. Yun ang sinasabi ni David. Yun ang sentro ng buhay ni David. And he walked in obedience sa kalooban ng Panginoon kahit na humarap siya ng mga pagkabagsak, no? Pagkadapa,
patuloy na bumangon si Haring David para sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sabi din dun sa Acts chapter 13 verse 22, no? At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Inalis si Haring Saul, no? Dahil hindi niya sinusunod ang utos ng Diyos, pinalitan ni David. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Amen? Grabe, kilalang kilala ng Diyos si David. Parang si Job din no? Yeah. Nababanggit yung pangalan. Na alam niyo ba mga kapatid, ang Diyos nababanggit yung pangalan ng sinong tao, no, in the meeting of His angels. Diba? Kapag talagang sumusunod sa Kanya. Amen. Amen. Diba? Katulad nung kay Job, diba? Nakita niyo ba tong lingkod kong si Job? Diba? Pinagmalaki niya eh. Yes. Commendation from God. Amen. Grabe yun mga kapatid, no? Sino gusto dito marinig yung commendation from God? Yes. Hallelujah. What is the secret? What is the key for you to be able to glorify the Lord? Obedience. Amen. Obedience and faithfulness. The answer kung bakit si David talagang close sa Panginoon, no, David did whatever God wanted him to do. Ginawa ni David kung ano ang gusto ng Diyos. Walang question. Amen? Ganun ang puso ni David. Pag merong pinagawa ang Panginoon, sunod agad. Amen. Parang si Abraham din, no? Yung kanyang faith. Sunod agad. No, wala nang mga excuses. It's very obvious question sa atin mga kapatid is how could God still call David, no, after His own heart, kahit nung nagkasala siya? Kasi New Testament na to, kinote pa rin ni Apostle Paul that David is a man after God's own heart, no? Sa kabila ng kanyang imperfections, sa kabila ng kanyang pagkabagsak sa kasalanan, David is still a man after God's own heart. Yes. Ano yung kasalanan ni David? Magaan ba? Hindi. Adultery. Yes. Murder. Yes. Wow. No? But he was still God, no? A man after God's own heart. Na-restore si David. Bakit na-restore si David? Dahil in-acknowledge niya na siya'y makasalanan. Amen. Amen. At willing siyang magpabago sa Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw, meron kang pusong willing magpabago sa Diyos, magpasakop sa Diyos, you can be called a man or a woman after God's own heart. Amen. You're very close to God, to the point that He will commend you Yes. with your obedience. No? Yes. Hallelujah. So, kaya after God's own heart, no, absolute faith, ibig sabihin, talagang sunod sa Lord. Yes. No? 1 Samuel chapter 17, nabasa natin dun no? Yung scriptures this point better illustrated. Yung nakalaban niya si Goliath. Amen? Sikat na istorya to sa Bible no mga kapatid. David fought Goliath. So si David, shepherd boy Yes. Diba? Batang-bata is just around 15 to 18 years old according to the Bible scholars, no? Si Goliath talagang grown man. Makisig. No? Makisig at kakaiba kasi siya yung pinakamalaking Palestinian Yes. nung panahon na yon. He's about around 9 feet. Yes. Meron bang 9 feet ngayon sa NBA? Wala. Mga 7 lang, di ba? Or siguro, top na yung 8 or what. Pero si Goliath talagang mas malaki. No? 9 feet. Around 9 feet or lagpas pa. So, si David talagang ano lang siya diba? Bata, tas maliit lang, no? Pero talagang pinili siya ng Lord. Amen. Kasi hindi nga tumitingin ang Diyos sa physical, diba? Yes. Tumitingin siya sa puso.
So si David, talagang yung puso niya ay sa Diyos. Amen. Hindi siya papayag na tutyain lamang yung ganon-ganon Amen. ang kanyang Diyos. Hallelujah. Amen mga kapatid. Yun ang puso talaga ni David. Na kahit siya'y sa tingin nila mahina, di ba? Maliit, di ba? Pero gwapo si David eh. Maliit, gwapo, tingin kayo sa harap. Parang ganyan lang. Pero hindi talaga ganun yun. Parang medyo may idea lang kayo. Amen. Okay? Mga ganyan, no? So, ganun yung nangyari. Kinalaban niya si Goliath. No? Sabi doon, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Now, basahin natin yun. Chapter 17, verse 35. 1 Samuel chapter 17, verse 35. No? Ang sabi dito, and I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Ano yung sinasabi niya ng David? Nagawa niya na yun dun sa mga mababangis na hayop eh. Dun sa mga bear. Alam niyo ba yung mga kinakalaban ni David? Mga lion, mga bear. Tapos may isang punto na nasa bibig na ng lion yung tupa. Tapos hinugot niya pa. Tapos sinabunutan niya yung lion. Isipin. Diba? Ganon kalakas si David. Ganon yung puso ni David. Ganon siya matapang. Isipin mo yun. Andun na sa bibig ng hinugot niya pa. Diba? Ganon siya. Ganon yung puso talaga ni David. Grabe. Mga kapatid, no? Kaya ang sinabi ko sa inyo kanina, walang katulad si David sa atin dito. No? But he was not invincible. Tinatablan din siya. No? The Lord who delivered, sabi sa verse 36, basahin natin. The servants slew both lion and the bear. Si David yun, no? And this uncircumcised Philistine shall be one of them. No? Kung sa Tagalog niyan, sino ba tong supot na to? Diba? Na umaalipos sa Diyos ko. Tama ba yung Tagalog? Uncircumcised eh. Philistine shall be one of them, seeing he have defied the armies of the living God. Binastos niya ang hukbo ng aking Diyos. Sabi niya sa verse 37. David said, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. Mananalo din ako dito, kagaya ng ginawa niya ng nakaraan. Sino dito mga kapatid yung naniniwala, yung pagsubok mo ngayon, kaya mo pa rin mapagtagumpayan? Amen. Katulad ng mga pagsubok mo nung nakaraan, sinamahan ka ng Diyos, pinalakas ka ng Diyos, pinagaling ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng kakayahan para magtagumpay. Ngayon, kahit gaano pa kalaki ang Goliath sa harapan mo, kayang-kaya mo yan kapatid dahil ang Diyos ay sumasa iyo. Amen. Just like David, no, his heart is after God, after the honoring God, no? Kaya sabi doon verse 37, and Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Pinayagan siya, di ba? Kahit maraming tumatawa sa kanya eh. Bakit si David, di ba? Ano ba to? Joke? Joke time ba to? Tapos pinagtatawanan siya ng mga Palestines. Di ba? Pero nung nandun na, labanan na, tumagal ba yung laban? Close fight ba? Di ba? Pinaikot-ikot lang ni David yung kanyang slingshot, di ba? Yes. And then, one click, one shot, bagsak si Goliath. Yes. Yes. Hallelujah. Yan ang may Diyos sa buhay. Amen. Isang salita mo lamang Hallelujah. ay sa pananampalataya ay babagsak ang lahat ng problema at luluhod sa harapan ng ating dakilang Diyos. That is the heart of David. No. The question is, kapatid, do you have that heart? No. Do you have that heart to obey? Do you have that heart to honor, to glorify? No. O marami tayong dahilan. Lord, wala akong time eh. No. Si David hindi ganon. Ano mang ipagawa sa kanya, go! No. Sunod si David, mga kapatid. Kaya David was fully aware that God is in control. Kapatid,
Huwag mong kalilimutan, anak ka ng Diyos. Always be aware that God is in charge of your life. No? Meron tayong mga ganyang temptation eh. Kahit ako. No? Walang exempted sa atin. Na minsan ang tindi na ng pagsubok, Lord, nandyan ka pa ba? Hallelujah. Diba? Lord, kasama pa ba kita? May mga pagdududa eh. Amen? Parang merong mga bumubulong na ikaw na lang ang mag-isa sa problemang yan. No? But that's a deception. Kaya nga, go back to the Bible. Go back to the recorded, written word of God. Go back to your devotion. Go back to the heart of worship. Go back, no, to the basic. What are the basic discipline? Prayer. Yes. Hallelujah, Lord. Minsan yung basic, yun pa yung kinakalimutan eh. Diba? Confession, supplication, thanksgiving. Go back, go back, go back. No? At doon, mamungusap sa iyo ang Lord. At sasabihin ng Panginoon, anak, ganito ang game plan. Ganito gagawin natin. Bumagsak ka, nagkasala ka, kaya-kaya kitang i-restore, makinig ka sa akin. Isa pang susi, mga kapatid, learn to listen. Yes. Amen. Hallelujah. Learn to listen to the voice of God, to His people, no? To the pastors na ginagamit niya, to the teachers, to the leaders, no? Yun po yun, mga kapatid. And si David, he had faith that God would deliver him from impending danger. Bingit ng kamatayan na to, ha? Ano yung problema ni David yan? No? Between life and death situation. No? Talagang matindi yung laban. How else would one venture into a potentially fatal situation? Nakamamatay yung kanyang pagkakataon. Pero sabi ni David, my confidence is in the Lord. Amen. Hallelujah. Kumpiyansa akong mananalo ako, di ba? Hindi ko pa nakikita yung kalaban, di ba? Papalapit pa lang yung problema, dinideklara mo na, I am victorious. Hallelujah. Amen. Everybody say, I am victorious. I am victorious. Isa pa, I am victorious. I am victorious. Third time is a charm. I am victorious. I am victorious. Amen. Because of God. Amen. Dahil sa biyaya yun ng Panginoon. Nasaan ang kumpiyansa mo, kapatid? Nasaan ang confidence mo? No? Kapag haharap ka sa problema, kakausap ka ng ibang tao, no? Na ikaw ay kikilos, ikaw ay aaksyon. Nasaan ang kumpiyansa mo? No? Si David, his confidence is in God. Alam na alam ni David, bata pa lang siya, no? Early in his life, that God was to be trusted and obeyed. No? Sino dito yung alam niya, no, na may mga circumstances sa buhay niya, kahit hindi ka pa born again nun, alam mo kumilos ang Lord. Diba? Nung hindi pa po ako pastor, nabanggit ko nga sa inyo, diba, nag-ministry ako sa ospital dahil dun sa pinsan ko. May tumatawag sa akin yung pastor. Sabi ko, hindi ako pastor. That was 2013. No? 12 years ago na. So, do you think that's an accident? That where I am right now? No. Yes. It was a mouthpiece, no, of God. It is the plan of God for me to to be a pastor, no, a flock. So, ganun yung naranasan ni David yun eh. Diba? Na talagang may pagkatawag ako sa Lord eh. Diba? Sino dito yung ganon? Amen. No? Bawat isa sa atin, tinawag ng Panginoon. No? As we see in the scriptures, ang pananampalataya ni David nakakalugod sa Lord. Amen. And God rewards David for his faithfulness. Sinabi rin yan sa Hebrews, without faith, no one can please God. No? And God rewards those whose faith is genuine, those whose faith is in Him.
Amen? Naniniwala tayo, rewarder ang Panginoon? Amen. Yes. From being a shepherd boy to the kingdom. Amen? Mula doon sa pinakamababa, sabi, pinasahan ng kanina, David grew great. Paangat ng paangat yung buhay ni David. Victory after victory. Yes. Hallelujah. No? Walang makatalo sa kanila. He was anointed by God, mga kapatid, because of his obedience and faithfulness. Another reason, mga kapatid, sa Psalm 119, di ba? Babasa natin sa awit ni David, verse 47. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Amen. Kagalakan ni David ang sumunod sa Diyos. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Amen? Anong sinabi ni David sa Panginoon? Awit yan ni David, no? At paulit-ulit niya yan, sinasabi na, Lord, your word is perfect. Your word is blameless. No? Your word is so beautiful. I delight in your commands, Lord God. No? So, it is not hard to see his complete adoration for God's word. Talagang, sa utos ng Panginoon, sunod si David. Yes. Hallelujah. Amen, mga kapatid. No? In his statutes, no? In his precepts, in his principles, throughout the day, talagang binubulay-bulay ni David. For God loves us to think about Him. 119 verse 2 to 3. Sabi sa Psalm, mapalad. Everybody say mapalad. Sino yung mga mapalad dito? Amen. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Mapalad ang sumusunod ng buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Amen. Yan ang mga taong mapapalad. Amen. Hallelujah. Yung mga taong mapapalad, hindi yun yung maraming pera. Yes. Hindi yun yung magarbo yung pamumuhay. Hindi yun. Ang taong mapapalad sa Biblia, mga kapatid, yung sumusunod sa utos ng Lord. Amen. Amen. Hallelujah. That's the blessed man. No? And secondary na, susunod na yung blessing doon. Amen, mga kapatid. Yun po yun, kaya blessed are they who keep His statutes, sabi ni David. David was a man after God's own heart in that he was truly thankful. Everybody say thankful. Inawit niya sa Psalm 26 verse 6 to 7. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa ng kahanga-hanga ay aking sinasambit. Amen? So, talagang sinasabi dito, mga kapatid, yung puso ni David, he go about the altar of God, of the Lord, proclaiming aloud His praise and telling of all His wonderful deeds. No? Ganyan ba tayo sa prayer or sa awit sa Panginoon? Sabihin mo lahat ng magagandang ginawa ng Lord sa iyo. Hallelujah. No? Lord, salamat, inayos mo yung problema kong ito. Lord, salamat, may ganito akong bagay na pinagkaloob mo. Amen? Ikaw lamang, sa biyaya mo lamang, Lord, kaya ako narito. Amen? So yun po ang laging dinedeklara ni David. David's life was marked by seasons of great peace and prosperity as well as times of fear and despair. No? So sa buhay ni David, matututunan natin, mga kapatid, napakarami niyang napagtagumpayan. Sa buhay ni David, mula siya ng shepherd boy, talagang sinamahan siya ng Panginoon. He grew great. No? Pero sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, si David, hindi siya invincible. Hindi siya invulnerable. Tinatablan din si David. At anong nangyari? Bakit siya tinablan? Magpahinga. Tama. No? Nag-relax. Yes. Masama bang mag-relax? Hindi naman. Sino dito yung gusto niya laging relax?
Amen? No? Yung gusto niya laging hayahay. Sino yung gusto niya laging kuyakoy? Sino yung gusto niya chillin? Chilling in the freezer. Di ba? Kapatid, merong panahon ng pagre-relax. Yes. Merong panahon ng laban. Yes. Hallelujah. No? Merong panahon ng pagtatanim. Yes. Merong panahon ng pag-harvest. No? Alam ba natin yun, mga kapatid? Yes. So, kasi mawawala tayo sa landas na binigay sa atin ng Lord ng katwiran kung hindi na tayo susunod at magpaparelax-relax lang tayo. No? Kaya, dapat, tama yun yung testimony kanina, babad tayo sa prayer. No? Always pray to the Lord, no? Kaya, napakahalaga, malaman natin, hindi dapat lagi, yung parelax-relax lang, no? David is ultimately, no, the man after God's own heart. Pero dahil sa kanyang pagkabagsak, mga kapatid, no, siyempre po, maraming mga taong nawala din ng pag-asa. No? Madami, hari siya no? Nang matagal na panahon. So, matagal na panahon, lagi siya nagtatagumpay. Minsan kasi mga kapatid, no, sa buhay natin, parang pag lagi na lang nagtatagumpay, ay, familiar na ako dito. Sisiw lang to. Kaya-kaya to ng Panginoon, di ba? Okay, di ba? Sabi ko sa'yo, tagumpay na naman ako Diba? After ilang years, di ba? Tagumpay ka na naman. No? Pero, nasasanay ka na lagi sa tagumpay, kaya nag-relax ka. No, mga kapatid. Anong problema sa pag-relax, pastor? No? Makakasingit ang kasalanan. Makakasingit ang diablo, no? Kaya 2 Samuel 11, no? Sabi dun sa verse 1, sa verse 2, isang hapon pagkagising ni David, no? Gising no? Talagang umaga or hapon na pala, nagising siya. Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. No? Masyal, siyempre papahangin Yung sa taas, sa rooftop. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. At di lang ito basta babae. Napakagandang babae. Diba? So si David, kagigising niya lang. Diba? Tapos, lalakad-lakad siya. Dapat, saan siya pupunta? Sa laban. Sa gera. Diba? Dapat dun siya mangunguna pero nag-relax siya. No? Yun mga kapatid, idle time. So nakita niya, Bathsheba. So, kumbaga, nagtanong-tanong siya, di ba? Parang pa-inosente pa si David no? Sino ba yan? Bakit naliligo yan dyan? Kilala mo ba yan? No? Sabi ng kawan niya, Sir, hindi niyo ba kilala? Siya yung asawa ng kanang kamay niyo, di ba yung mighty warrior niyo si Uriah? At yung in-law niyo, na si Eliam? Siya ba yun? Kunwari si David, di ba? Hindi niya kilala di ba? Maang-maangan, di ba? Meron bang dumating sa punto ng buhay mo, kapatid, maang-maangan ka? Yan. Maang-maangan ka na? Hindi, okay lang to. Okay lang, the Lord is with me. Di ba? Pero patingin-tingin ka. No? So, yun yung nangyari kay David. Sabi ng kawan, Sir, hindi niyo ba siya kalala? Bathsheba. Kaya nga naliligo Bathsheba. Diba? Mahilig talagang maligo yan. Diba? Pinagtanong niya kung sino. Sino ba yan? Si Bathsheba. Sinabi sa kanya, Bathsheba, anak ni Eliam, asawa ni Urias na isang Heteo. Diba siya yung talagang nakipaglaban para sa iyo, para maligtas ka, Haring David. Asawa niya yan. Yun po kasi sa panahon nila, syempre, yung mga babae talagang balot na balot yan, mga kapatid. Hindi mo talaga makikitaan ng kung ano yan, no? Nakita nga ni David naliligo, no? So nakakita siya ng skin. Diba? So talagang, tinalaban si David, diba? Totoo po yan, mga kapatid. That is the vulnerability of a man. Kaya sabi ko sa inyo, sin is very serious.
God is gracious, but sin is very serious. Si David na to ulitin ko, si David, he was a prophet, he was a shepherd boy, talagang mighty warrior. Diba? David was a king, victorious, man after God's own heart. Bumagsak kay Bathsheba. No? Ano sinabi niya? Pinakuha niya si Bathsheba. Ay, sa atin lang to. Si Bathsheba yan, di ba? Sige, tawag mo. No? Kapag nagsimula na magsikreto, Yes. no? Someday, your secret will be a public scandal or a scandal of grace. Dalawa lang yan eh. It can be a public scandal or a scandal of grace. Ano yung sikreto mo? Is it secret sin o secret place of the Most High? Dalawa lang pwede maging sikreto ng tao. Sikretong kasalanan o sikretong tagpuan nila ng Diyos. Psalm 91, diba? Yes. Hallelujah. Yan eh. Presence of God. Kasi kapag wala ka na sa presence of God, umaalis ka sa presence of God, andyan na ang kasalanan. Ika nga, doorstep lang, di ba? Paglabas mo dyan, it's a jungle of temptation eh. Diba? Pagtingin mo sa social media, amen mga kapatid? So talagang nandoon eh. Yung kasalanan, yung temptation. So, katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis, ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Adultery. No? Nakipag-sex sa hindi niya asawa. It's fornication. That's adultery. At kilala niya yung asawa, si Uriah. Yes. Kilala niya si Eliam. Pero, tumuloy pa rin si David. Grabe po ba? Yes. Yes. Grabe yung nangyari mga kapatid, no? Si David na after God's own heart, a man after God's own heart, bumagsak. Sabi sa verse 5, dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Amen? So at this very point, David should have fled. Dapat umalis na si David eh. Diba kapag may temptation, ano yung technique na tinuro ng Bible? Umiwas. Strategy yun eh. Alam niyo ba strategy ng Bible? Get rid. Diba? Umiwas. Flee from sin. Diba yan yung sinabi sa New Testament eh? No? Flee. Pag sabi flee, lumayo ka. Umalis ka, katulad ni Joseph the Dreamer. Diba? Talagang inakit-akit siya ng asawa ni Potiphar. No? Pero hindi siya nagpaakit. Talagang tumakbo siya. Amen? Ito naman si David, isa pa to eh. Diba? Pumatol. Diba? Pagkakita niya, anong dapat ginawa niya? He must fled. Even if he needed to literally get on his horse to ride away. No? Dapat pumunta na siya dun eh. No? Pumunta na dapat siya doon sa laban. Nakipagsiping siya dun sa babaeng kasal. He slept with the wife of one of his great warriors. No? Uriah. And now she's pregnant. Problema ba to? Yes. Problema. Maliit, malaki. Malaki. Malaking problema. Anong gagawin mo? No? Anong gagawin mo kung ikaw yan? What is David going to do? No? He's going to lie.
Diba? Ang sikretong kasalanan, anong kasunod niyan? Kasinungalingan. Are we getting the point, mga kapatid? Yes, yes. Anong ginawa ni David? He will try to cover up. Cover. Nakalimutan ni David, kahit anong taklob mo dyan, kita ng Diyos yan. Yes. Amen. No? He hatches a cover-up story. Diba? Nag-istoryahe. Diba? Make-up of story. Dahil sa kanyang guilt, dahil sa kanyang pride, dahil sa kahihiyan, he covers up his sin. No? Itong story na to, this is an excellent example on how to interpret, no, yung mga buhay natin ngayon. Yes. Hallelujah. Are we on the same page? Yes. No? Kaya marami tayong matututunan dito. Nakikita natin na nangyayari din minsan sa atin yan, di ba? Na kapag sinungaling tayo, dahil meron tayong kino-cover up. We can consider possibilities. We can speculate. No? But often we're simply not told motives and reasons and details. No? Kaya si David begins a cover-up. Kaya sabi doon sa verse 6, di ba? Sinend niya yung kawal niya si Joab. Na sabi niya, sige, papuntahin mo sa akin si Uriah. Mag-GG naman kami muna. Nilasing niya, no? Kasi ang isip, anong isip niya, no? Diba? Malikot yung isip niya. Sige, kailangan gumawa ko ng paraan. So para masipingan niya yung asawa niya, lalasingin ko siya. Diba? Nagtagumpay ba si David? Hindi. Bakit hindi nagtagumpay? Kasi hindi yung kalooban ng Diyos. Kapatid, kapag ang ginagawa mo, tuloy-tuloy na ginagawa mo at hindi ka nagpapaayos sa Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Yes. Hallelujah. No? Yun ang ginawa ni David eh. Matuto tayo dito. Amen. Sabi doon, Uriah came to him. David asked how Joab. Sabi sa verse 7, no? Kamusta si Joab? How the people were doing. David was duplicitous. No? Kaya, what a hypocrite he was. No? Yun ang ginawa niya kay Uriah to cover up his sin, mga kapatid. So, kaya, after his sin, no, kay Bathsheba, David was truly repentant. Everybody say repentance. Grabe. Nakita ni David na hindi na siya sinasama ng Panginoon. Tandaan mo ito, kapatid. Para makatiyak ka na lagi mong kasama ang Diyos, gawin mo ang kalooban niya. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Sino dito yung sinasabi niya, gusto kong makatiyak? I want to be sure that God is with me. Amen. Amen. No? Minsan hindi mo na kailangang i-declare eh, na God is with me. Sumunod ka na lang. Amen. Hallelujah. Nakakatiyak ka that God is with you. Yes. Hallelujah. Pero si David, nung una talagang cover up eh. At hindi nagtatagumpay yung kanyang mga plano. Amen. David's sin with Bathsheba is recorded. Nakatalayan sa Bible. The mighty fall. He felt hard, no? And David fall included adultery, lying, mabibigat yan. Murder. No? Dahil, ano? Pinapatay niya eh. Sige. Ganito yung gawin natin. Paunahin niyo si Urias. Paunahin niyo si Uriah. Tapos pagpasugod na yung mga kalaban, iwan niyo siya doon sa gitna. Yes. Yes. Hallelujah. Wow. How brutal it was, mga kapatid. Yung ginawa ni David. At bakit niya nagawa yung mga bagay na yun? Dahil sa kasalanan. Yes. Hallelujah. No? Makakagawa ka ng mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Pero magagawa mong masama dahil sa kasalanan. Yes. Kaya nga umpisa pa lang, di ba sabi sa Bible, kung ang kaliwang kanan mo nagkasala, putulin mo na agad. Yes.
Amen? Putulin mo na kaagad. Kung yung relasyon na yan, alam mo, hindi ka looban ng Panginoon, putulin mo na kaagad. Kung yung ginagawa mong yan, alam mo, hindi ka looban ng Panginoon, putulin mo na kaagad. Hintayin mo pang malala. Mangyayari, ganun ang nangyari kay David. Gawa siya ng gawa ng sarili niyang paraan. At hindi yon nagtagumpay. Kasi yun ay kasalanan. Bakit? Ano gustong gawin ng Panginoon? Bakit hindi nagtagumpay si David? Gusto niyang ayusin si David. Kapatid, hindi ka agad-agad pinarusahan o paparusahan ng Panginoon. Si David ba, nakita mo, nung nagkasala siya, boom, pinalaulanan siya ng apoy ng Lord? May ganun ba? Walang ganun. Ano nangyari? Makikita mo, hindi nagsasalita ang Lord eh. Tahimik ang Panginoon. Yes. Ha? Bakit tahimik ang Panginoon? Inaalaw niya, sige, para matuto ka. Sige, gawin mo ang gusto mo. Sige, magko-cover up ka. Gagawa ka ng mga istorya-istorya para mga imbe-imbento. Sige, David, hahayaan kita, hindi kita sasamahan. Amen. Nakukuha natin, mga kapatid. Yun. Kaya God was silent on those scenarios of the life of David. Kasi nga, hinahayaan niya, God allows David, sige, madapa ka, matuto ka sa sarili mong mga pinaggagawa. Amen. So, David, meron siyang kaibigan. Sino? Si Propeta Nathan. Amen, mga kapatid. Si Propeta Nathan, ginamit ng Diyos. Sabi sa 2 Samuel, chapter 12, verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Amen? So, ang story nito, mga kapatid, no, medyo mahaba. Nagkwento kasi si, Propeta Nathan. Diba? Na meron talagang nagnakaw ng ari-arian. Diba? Meron dalawang tao. Yung isa, ninakaw niya yung ari-arian. Tapos sabi ni David, ay, yung taong yan, grabe yung taong yan, dapat mamatay yan. Sabi ni Nathan, David, ikaw yun. Ha? Wala ka namang sinabing pangalan dun, ah. Pagkatapos ng storya, di ba? Sabi ni David, dapat mamatay ang taong yan according to law of Moses. Sabi ni David, alam mo ba, David, ikaw yung taong yun. Pinapasabi sa iyo to ng Diyos. Gagamit ang Diyos ng tao eh. Sa ayaw at sa gusto mo, gagamit ang Diyos ng tao sa buhay mo para ituwid ka. Amen. Hallelujah. Amen? Kaya magpatuwid ka. Hallelujah. Magpakorek ka. Pag talagang matigas ang ulo mo, lalalayan. And it will be a public shame. Yes. Ayaw ng Lord mangyari yun. Pero kung hindi ka makikinig, no, sasambulat sa mukha mo ang buong kahihiyan ng ginawa mo. Yes. Hallelujah. Buti na lang, nakinig si David. Amen. Kaya ang may pandinig ay, Makinig. sabi ni Propeta Nathan. Alam mo, David, ngayong na-realize mo yung pagkakasala mo, sabi mo, nagkasala ka sa Diyos at humingi ka ng tawad. Repentant heart siya. Talagang iyak si David. Yahweh, patawarin mo ako. Huwag mong hayaan ang iyong banal na espiritu ay umalis sa akin. Amen? Kasi sa presensya mo lang talaga, Panginoon, ako nabubuhay. Hallelujah. Talagang nag-repent si David. No? Sabi niya sa Psalm 51. Diba? Naalala niyo yung Psalm 51, mga kapatid? I have sinned against the Lord. Sabi ni David. At sabi nga, God is gracious. Sin is serious, but God is gracious. Sabi ng Diyos sa pamamagitan sa katauhan ni Nathan, David, pinapatawad ka na ng Diyos at hindi ka na mamamatay. At hindi ka mamamatay. Kasi yung kasalanan niya, talagang dapat mamatay siya. Pero sinabi sa kanya, hindi ka mamamatay. Admitting our sin and asking for forgiveness, yun ang gustong makita ng Diyos sa iyo.
The other half is repentance, and David, yun ang ginawa niya. Sabi sa verse 1, Psalm 51, ako'y kaawaan, O Diyos, have mercy on me, O God, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kalooban o kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. No? Yan ang prayer ni David, yan ang pagsamo ni David, according to your abundant mercy. No? Sabi niya, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Praise God. Si David, ang puso niya talaga sa Diyos. Mapapatunayan mo ang isang tao na talagang sa Diyos siya. No? Na kapag kahit bumagsak siya ng sobrang bagsak, tatawag siya sa Diyos at hihingi ng kapatawaran. Yan ang sinasabing a man after God's own heart. Yes, hallelujah. Amen? Hindi siya yung taong ma-pride. Hindi yung taong talagang ayaw lumapit, ayaw magpa-correct. Si David ang taong, di ba, may puso talaga sumunod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Conclusion, mga kapatid. No? David was a man after God's own heart because he demonstrated his faith. Everybody say faith. Faith. Ayan. Nasaan ang iyong pananampalataya? No? And was committed to following the Lord. He followed God. Yes, ang kanyang pananampalataya ay na-testing. Everybody say testing. Testing. Meron talagang testing, kapatid, sa ayaw mo at sa gusto. No? His faith was tested on a grand scale. And he failed at times. Nabigo din si Haring David. But after his sin, he sought and received the Lord's forgiveness. No? Kaya masasabi natin, David loved God's law at talagang sumunod siya sa pinapagawa ng Panginoon, whatever it takes. Amen? He is a man after God's own heart. David's role, no, nung panahon na yon, naging magandang halimbawa siya sa bayang Israel. Amen. So, kaya naman kapatid, ano yung matututunan natin dito? This is a very special lesson Yes. and revelation sa atin ng Panginoon. Amen. No? It's all about following God, no? Obedience, faithfulness. It's all about your love for God, repentance and forgiveness, humility and service. God be the center of your life. Amen, mga kapatid. Kaya ang focus mo, kapatid, is to bring glory to God. Yes. Ang focus mo, kapatid, ay yung purpose. Your purpose is to worship Him, to serve Him, habang ikaw ay nabubuhay. No? Hindi ikaw ang masunod, kundi ang Diyos. No? It's all about Jesus. It's all about the will of God. It's all about the glory of God. Amen, mga kapatid. That's why I want to pray for you, mga kapatid. No? Can we rise up? Can we take this moment, no, as an intimate moment